Kasama natin ngayon, former Senator Ping Lacson. Senator Lacson, good afternoon. Good afternoon. Magandang araw, Karen. Sa mga nanonood, magandang araw din sa atin lahat. Okay, unang-una, may isang salita ba si Ping Lacson? Sinabi niyo na noon, magre-retiro na ako. Yeah. Hindi na ako tatakbo. At eto kayo ngayon. Actually, noong 2022, pwede pa akong tumakbong isang term sa Senate. But I decided, sabi ko, hindi na, tama na. 18 years plus another less than 20 years sa military and police service, okay na. And then si Tito Sen, alam mo, medyo may influence sa akin pagdating sa politika si Tito Sen. Sabi niya, pinakiusapan ako, sabi niya, Ping, kung pwedeng partner, ako'y tatakbong vice presidente. I remember. Yeah, yun ang reason. So sabi ko, sige, dito tal, wala naman akong planong bumalik sa Senado. But when you lost, why did you decide to run again? Alam mo, Karen, sa totoo lang, nakakapagod din pala magpahinga. Talaga, oo. Hindi, ito, levity aside, Yeah. Okay, talaga mas masarap yung pakiramdam. Maganda yung buhay, yung bang nakahilata ka sa kama, wala kang iniisip na gigising ka na maaga, Masarap man doon ng Netflix kaysa magbusisi ng budget. Pero at the end of the day, parang bago ka matulog sa gabi, parang tinatanong mo yung sarili mo. Ako, tinatanong ko sarili ko, do I feel better na yung sarili ko na lang inintindi ko at hindi yung kapwa Pilipino ko, So, nag-evolve two equally compelling reasons. The second one, yung mga staff ko, Parang yung mga dating staff ko, hindi sila nakalimot na lagi ako hinaharana doon sa aking opisina, Pinupuntahan lang ako, potluck, may dalang mga pagkain. At literally naghaharana na bumalik ko. Okay. Alam mo, yung band na develop namin with all my staff, among ourselves, not out of loyalty, but out of integrity. Alam nila nung magkakasama kami, they always take pride in claiming or saying na, oy, doon ako sa office ni Senator Lacson. Bakit? Wala kaming katiwalian. Hindi kami tumatanggap ng lobby money doon sa mga aplikante ng prangkisa, yung mga naglalabi ng mga bills na interest ng mga private corporations. Tapos wala kaming pork barrel. Yung aming MO sa opisina, maayos yung paggamit. At kami nakaredy lagi pagka merong audit, regular man, special, or whatever kind of audit na gagawin ng COA, nakaredy kami. Yung aking finance officer, very efficient. Yung aking legislative staff, very efficient. At para nakagawa na namin na magbantay do sa ating national budget, kaban ng bayan. So ito yung pighihirapan namin. Midnight oil, pagka yung budget deliberation, budget season, inaabot kami ng madaling araw. Pero masasaya kami lahat. Yung mga tao lumalabas, naghahanap ng mga pwede maging issue, lalo yung mga public works projects. Nakatandaan mo, meron kami pinakita na bahay sa gitna ng kalsada kasi hindi binabayaran ng right of way. Oh, so nakilala kayo doon. Budget. Okay, marami pang ibang issues at pumili kayo ng isang card, bigay nyo sa akin. Quick answers tayo dito, sir. Parang crossword puzzle. Oo, parang crossword. Kita Marami. nyo. Yes, Oo. yun nga tinatanong ko. Okay. So, tatanungin ko halimbawa yung agency, DPWH, hindi nyo alam ito, hindi kayo kasama sa plano, paano nyo implement ito? Hindi makasagot. So, tatanggalin ko ito. Nag-agree sila. Yes, Your Honor, pwede nyo tanggalin kasi hindi namin ma-implement. And that's the reason why, year in, year out, ang laki ng unused appropriations na hindi nagagamit talaga. Sayang yung budget. Okay, marami pang ibang issues at pumili kayo ng isang card, bigay nyo sa akin. Quick answers tayo dito, sir. Parang crossword puzzle. Oo, parang crossword puzzle. Pagano to? Eto, so ang tanong, sa inyong pananaw, maituturing bang pork barrel o hindi ang akap? Sinagot nyo na, Yes, pero once more. Definitely. Yes. Ang Maliwanag. akap ay pork By barrel. their own admission, hindi ito nanggaling sa akin. By their own admission, lumalabas pork talaga yung akap. Okay, next, sir. Dahil pinaparty-party nila So, Okay. Alright. Pinaparte-parte nila. Ano ang masasabi nyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? may mga, pwede sabing may mga violation. Kasi ang confidential intelligence fund, sealed envelope. Pero hindi ito exempted sa audit. Pagka nagkaroon ng, say, special audit, at ito talagang hindi pwedeng i-share sa publiko. Kung mag-audit man ng COA, kailangan hanggang hindi na declassify yung intelligence project, hanggang hindi ito na-declare na okay na to, declassified na, hindi na yung confidential, hindi pwedeng isa publiko
para mapangalagaan yung mga informante, yung mga assets, yung mga agents. Oo. O ito. Okay. Next, ano po? Ito na. Sorry, okay, sorry. okay. Alright, Parang ito crossword tayo. nga eh. Crossword tayo. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Maiksi lang, sir. Mahabang sagot yan. Yeah, mahabang salaysayan kasi stunted nga yung ang daming issue na nag-evolve na ito since so many years ago. No? Hindi lang ngayon ang problema. Okay, but what would you do quickly sa education? Well, sundan natin yung constitution na highest budgetary priority kasi kung hindi mo babudget ang edukasyon, kaya may reason yung mga premiers ng constitution eh. Bakit edukasyon? Ito yung foundation ng ating buong bansa, ng ating mga kababayan, di ba? Okay, isa pa, sir. Something- Two more. ito. Okay. Hindi Ito tayo tayo. abot doon, hindi tayo makakablock. Okay. Sang-ayon ka ba na kailangang humarap, short answer, si dating Pangulong Duterte sa ICC? Yes or no? Ang ICC, ito yung Global Court of Last Resort for the helpless. Kaya nga kailangan makapag-rejoin tayo kung meron tinatawag na principle of complementarity. Kung hindi nagpa-function ng ating judicial system, kaya nga nagkaroon ng ICC. So kung hindi, sa tingin ng ICC, hindi nagpa-function ng ating criminal justice system, may matwid sila na tawagin si Pangulong Duterte para humarap doon. Okay, isa pa, sir. Saan na ba tayo? Last, 5 tayo. Okay. Anong solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? Diyos ko, Nako. ang haba nito. Mahaba yan, yan. quickly. So, Anong solusyon? mahirap sagutin, lalo sa ngayon, kasi tumaas yung presyo ng langis, tapos ang kuryente naman natin, hindi naman mababa sa standard ng ASEAN countries, pati sa buong mundo. Ang isang solusyon, long term, yung stopgap, ito siguro yung declaration ng National Food Security Emergency. Merong pwede magawa. Ang medium term, pwedeng yung national budget talagang bantayan natin, alagaan nang sa ganon, hindi masayang yung pondo. Long and short, pag sinuma total natin, corruption yung kalaban ng lahat ng problema ng bansa. Oo, okay. Now, nanalo si US President Donald Trump. Sa kanyang speech, sinabi niya, babaguhin niya ang sistema para hindi maggamit ang gobyerno laban sa mga kaaway nito sa politika. Babalikan ko sitwasyon nyo. You were convicted at one point. Nagtago kayo ng 2 taon. Hindi ako convicted. Okay, go ahead. Cleared ako, cleared. You were cleared? Yeah. Okay, you were I cleared. was persecuted. okay. I don't want to call it prosecution. Malinaw naman yun eh. Since 2001, pag-upo pa lang ni President GMA, katakot-takot na, di ba? Katakot-takot na bunta lang inabot ko Ang talaga. tanong ko, saan kayo nagtago? Diyan lang sa tabi-tabi. Hindi, totoo. Sa tabi-tabi na Hindi, malayo. Totoo. Saan kayo nagtago? Sa Pilipinas lang? Hindi, sa labas. Sa labas. Meron akong inaanak sa kasal na foreigner na nakapangasawa ng Pilipina. Doon ako nagtago sa Okay. kanya. So you were vindicated already because the charges Yeah. were dismissed, definitely. So the Court of Appeals dropped the charges and said the evidence was insufficient. Hindi lang yun. go ahead. Yung principal witness, si Cesar Mancao, ang description nila, untrustworthy, saka kasi nag-flip-flop. Pero ang leksyon dito kasi... Hindi lang sa insufficient Yeah. yung evidence, kundi talagang indictment noong witness, na nag-iisang witness, Pero by the ang way. mahirap dito kasi, sir, hindi kayo nagtiwala sa justice system natin. So, No, yun ang hindi tanong ganon. ko. What would you change? Kasi nagbago na yung rules of court. Dati kasi, kailangan magpasailalim ka ng jurisdiction ng court bago umandar yung kaso. Nagkaroon ng jurisprudence, ng ruling, na even in the absence of the respondent, pwedeng mag-file ng mga pleadings. Yun ang ginamit ko. Kaya hindi ako lumabas doon sa criminal justice system. Ginamit ko lang yung knowledge at maswerte ako, yung lawyer ko, siya yung lawyer noong leading case na kung saan nabago yung jurisprudence. Pero ang huling tanong ko, ganito ba tayo sa Pilipinas? Ginagamit ang batas laban sa mga kaaway Well, sa dapat politika? hindi. Because yan ang punto ni Vice President Sara Duterte ngayon. Would you agree with her? Yeah, talaga naman nagagamit. Hindi lamang dito, maski naman sa ibang bansa, nagagamit din naman talaga yung politika sa pag-persecute para ma-prosecute yung kanilang mga kalaban sa politika. Ako naranasan ko first-hand experience talaga. And twice. But do you believe Vice President Sara Duterte should be impeached by the lower house? I Based on the Quadcom? Hindi ako pwede kasi kung manalo ako,
di ba? Magiging trial judge ako. So, ayoko mag-comment tungkol sa impeachment na maski sino, not only Vice President Sara Duterte. Okay, so karapat dapat ba kayong hindi na ihalali, bumalik sa Senado? Yan. Alam nyo, hindi ko ang hirap na kasi 18 years na kayong senador. Diba? Vanguard kayo ng budget. 76 na kayo, sir. Sinasabi ng ilan. Di ba dapat magpahinga na si Ping Lacson? 76, pero ang biological age ko, Karen, hulaan mo, 52. Totoo ba yan? Totoo yan. Okay, Matter of record. Gusto mo, pakita ko sa iyo. Okay. Yung record Sige, ng wellness so bata clinic. daw po siya. Okay. So you have a track record to prove. Hindi ko na tatanungin yung track record nun. Nakita na ng taong bayan yun. Pero bakit kayo kailangang ibalik? Ba't di na lang iba? Bagong muka. Sa opening statement ko, sinabi ko na, no, yung dahilan. Two compelling, equally compelling reasons kung bakit nagbago yung isip ko para bumalik at magsilbi ulit. Pero gusto niyo siguro mas maayos ang debate sa Senado. Siyempre, alam mo, namimiss ko doon sina Sergio Osmeña, maski makulit si Dick Gordon, si Frank Trilon, yung mga inabot ko at least. Ano. Oh. Anything else you wanna add? Quickly. Wala na, you're looking good and it's good to see you again. You're looking good. Thank you. All right. Ping Lacson, maraming salamat po. Yan pong Harapan 2025. Kasama po natin si dating Senator Ping Lacson. Maraming salamat at magandang araw, kapamilya.